Sa huling part ng ating kwento ay nasaksihan natin kung saan ipinalabas ni Murongyin ang kanyang malaking espada na kanyang sinabihan ang kanyang mga kasama maging ang ibang mga grupo na ihanda na nila ang kanilang lakas at huwag din silang lumayo sa kanyang likod kahit na ang kanyang mga nakasama mula sa ibang mga bulwagan ay dapat magtulong-tulong silang lahat para sa lakayin ng mga halimaw, pero kung mabubuhay sila o mamamatay ay kasama na ito sa kanilang mga tadhana. Dahil sa mga binitawan na mga salita ni Murongyin ay ang takot na nararamdaman ng kanyang mga kasama ay napalitan ng tapang. Hindi na nila iniisip ang takot dahil ang kanilang iniisip ay makasurvive sa kanilang unang pagsubok. Nasaksihan din natin sa huling part ng ating kwento kung saan makikita si Lin Yuan na kanyang tinarget ang mutated variant headhunter sa itaas ng bundok, na kanyang ipinalabas ang kanyang mga card na kanyang sinabi sa halimaw na mutated variant headhunter na ang kanya raw invincibility ay walang kwenta para sa kanya dahil sa ngayon nananatili pa rin nagdurugo ang kanyang sugat na iniwan nitong kanyang card. Sa pagpapatuloy, dito ay makikita ang halimaw na mutated variant headhunter na napatigil sa kanyang paggalaw na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida nang kanyang narinig ang mga binitawan na salita sa kanya ni Lin Yuan. Nang naramdaman ni Lin Yuan na tumigil na sa paggalaw ang mutated variant headhunter ay agad niyang inihanda ang kanyang mga card habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sinabi pa niya sa mutated variant headhunter na huwag na raw niyang isipin na gamitin ang maraming oras sa kanyang pagtatago hanggang sa dumating ang kanyang pangunahin na hukbo na mga halimaw, hindi na raw niya siya hahayaan na makabalik pa siya doon sa kanyang pangunahin na hukbo para doon magtago, lumapit na lang ito sa kanya at magiging mabuting kanyang bagong alagad. Dahil ang isang tulad niya na isang high-speed invincibility assassin ay lubos na kinakailangan ng kanyang monster army. Dahil sa sinabi ni Lin Yuan ay hindi na makatiis ang mutated variant headhunter ay masyado itong nagalit na sumisigaw ng napakalakas, hindi naman nakaramdam ng takot si Lin Yuan nang kanyang narinig ang malaka na sigaw ng mutated variant headhunter, bagkus kanya lang itong hinamon na kung gusto raw ba nitong atakihin siya galing sa likod ay maaari naman niya itong gawin. Wala na ngang inaksaya na oras itong mutated variant headhunter dahil mabilis itong sumugod upang kanya nang kunin ang ulo ni Lin Yuan. Nang nasa harapan na siya ng ating bida ay hindi pa rin gumalaw si Lin Yuan sa kanyang kinatatayuan kahit nakita naman niya na ang atake ng mutated variant headhunter ay tatama na sa kanyang katawan. Bagkus seryoso lang niyang tinitingnan ang mutated variant headhunter habang nagpapalabas ng kulay lila na aura sa kanyang paligid. Pero nagulat itong mutated variant headhunter na masyadong nagtataka habang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang katawan, makikita ito na nakalutang sa itaas ng ating bida kasama ang maraming bato sa kanilang paligid dulot ng kulay lila na aura na ipinalabas ni Lin Yuan. Dito ay ipinaliwanag ni Lin Yuan sa mutated variant headhunter kung ano ang kanyang ginawa. Nag-equip raw siya ng Evolved Spider card upang umabot ang kanyang spiritual na kapangyarihan sa Awaken level. Ang kanya raw paghuli sa kanya ay wala man lang kahirap-hirap, gayunpaman ang ebolusyon ay bago pa lamang at ang kanyang spider ay hindi pa gaanong matatag, kaya 2 beses lang niya itong magagamit sa loob ng 72 na oras. Kung makakakuha raw siya ng nasa gantimpala ng mga top 10 na ang stability gem ay magagawa na niyang gamitin ang card na ito nang walang limitasyon. Sabay inihagis ni Lin Yuan ang card papunta sa mutated variant headhunter. Sinabi pa niya sa halimaw na sa ngayon ay kinakailangan muna niya siyang hulihin upang maging kabilang na siya sa kanyang mga sundalo na magsisilbi sa kanya. Matapos mahuli ni Lin Yuan ang mutated variant headhunter ay masyado siyang natuwa habang kanyang tinitingnan ang kanyang card kung nasaan ang bago niyang nahuli na halimaw, kinakailangan na raw niyang umalis dito sa lalong madaling panahon, dahil ang mga maraming halimaw ay malapit nang dumating dito, kung mananatili pa raw siya dito ay magdadala lang siya ng malaking gulo sa kanyang mga kasama. Ngunit nagulat si Lin Yuan dahil mayroon siyang nakita na isang grupo na papunta kung saan siya naroroon, maya-maya ay lumapag na nga itong isang nilalang kung saan hinuli ni Lin Yuan ang mutated variant headhunter. Ang mga nilalang pala na dumating kung nasaan naroroon si Lin Yuan ay pamilyar sa ating lahat ang kanilang mga hitsura. Sila ay ang mga top 5 awakened being na nanggaling sa nangunguna na hall na ang Black Gold. Nasabi na lang nila na ang kanila raw nararamdaman na aura kanina ng mutated variant headhunter ay biglaan na lang nawala. Saan na raw ba kaya napunta ang halimaw na yon? Sa hindi nakakaalam ang 5 mga nilalang na ito ay hindi kasali sa Awaken exam ng mga estudyante. Upang magawa nilang makapasok dito sa abyss ng walang nakakaalam ay kanilang pinigilan ang kanilang kapangyarihan, ang tangi lang nilang layunin kaya sila pumasok dito sa abyss number 9 ay upang kanilang mahuli ang mutated variant headhunter.
At sila din ang may kagagawan sa malaking alon ng mga halimaw na biglaan na lang lumitaw sa green zone na kasalukuyan na nilalabanan ni Murongying at ang iba pang mga estudyante. Samantalang makikita naman itong si Lin Yuan na tahimik niyang pinapakinggan ang mga pinag-usapan nitong limang mga nilalang na biglaan na lang dumating, na kanyang iniisip na ang Thunderclap daw at ang Black Gold ay parehas na nangunguna ng mga bulwagan, ngunit itong Black Gold na bulwagan ay kanilang sinusunod ang kadiliman na landas. Sila ay nakalaan lamang para sa mga piling mga tao. Hindi raw biro ang kanyang sitwasyon ngayon dahil ang kanyang kaharap ay ang top 5 awakened being. Sa despiradong mahuli ang mutated variant headhunter na halimaw ay itinaas nitong isang lalaki ang kanyang isang kamay na kanyang sinaad sa kanyang mga kasama na ang mutated na halimaw raw na yun ay ang kinabukasan ng kanilang fortress. Kahit napatayin pa raw nila ang lahat ng mga kalahok na mga estudyante para mahanap lang nila ang halimaw ay kanilang gagawin. Pinahinahon naman siya nitong babae dahil huwag na raw siyang mag-alala. Kahit gaano pa man kahusay magtago ng presensya ang halimaw na iyon ay dapat malapit lang ito sa kanila. Inis lang naman na tumugon nitong lalaki na kahit hukayin pa raw nila ang kailaliman ng lupa ay dapat mahanap nila ang mutated beast. Sa isip-isip naman itong ating bida habang nagmamasid sa limang mga nilalang na parang hindi na raw niya kayang magtago dito. Kinakailangan raw niyang mag-isip ng paraan upang makaalis agad dito nang hindi nila napapansin. Pero makikita itong limang mga nilalang na sila ay sabay-sabay na umalis kung saan sila nakatayo. Inutos pa ng isang lalaki sa kanyang kasama na dapat maghiwa-hiwalay silang lahat. Doon raw sila magsimula na maghanap sa Rocky Forest, dapat hindi makatakas sa kanila ang halimaw. Nang nakita ni Lin Yuan na umalis na ang limang nilalang ay bahagya siyang napabuntong hininga na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ngayon raw ay ligtas na siya. Pero ang kanyang pinagtataka bakit masyadong mahalaga sa kanila ang mutated beast. Ngunit sa hindi inaasahan ni Lin Yuan dahil mayroon siyang narinig na nagsalita sa kanyang itaas, sinaad pa nito sa ating bida na kung sa tingin raw ba niya na talagang ligtas na siya. Nang pagtingin ni Lin Yuan sa kanyang itaas ay nakita niya itong limang nilalang na seryoso nila siyang pinapaligiran, ang bawat isa sa kanila ay gusto nang patayin si Lin Yuan, dahil narinig ni Lin Yuan kung ano ang kanilang pinag-usapan kanina. Makikita itong isang lalaki na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang sinabi kay Lin Yuan na kung alam raw ba niya ang kanyang kakayahan. Dahil ang kanyang kakayahan ay holographic na kayang mag-scan. Nakikita niya silang lahat na parang daga sa kanyang paligid. Tinanong din itong isang babae na nasa gilid sa kanyang mga kasama na kung ilan raw ba kaya ang mga daga ang nakarinig sa kanilang pinag-usapan kanina. Tugon naman itong isang lalaki sa gitna na wala raw siyang pakialam kung ilan pa ang mga daga na nakakalat dito sa kanilang paligid. Dahil para sa kanya isa lang silang mga mababang daga na naligaw dito, nagsalita naman itong isang lalaki na mayroong dilaw na buhok sa ating bida na ang katulad raw niyang isang mahina ay hindi dapat sumali dito sa Awaken exam, hindi raw siya karapat-dapat na mag-interrogate, huwag na lang siyang mag-aksaya ng oras dito, kinakailangan na lang nila siyang patayin habang maaga pa ang oras. Sa mga binanggit na mga salita nitong mga nilalang ay tinanong sila ni Lin Yuan na kung ganito raw ba talaga ang kanilang paraan sa pagpasya sa kanyang kapalaran, hindi raw ba nila muna siya tatanungin kung ano ang kanyang opinyon para dito. Dahil sa sinabi ni Lin Yuan ay tinawanan siya nitong babae na kanya siyang tinanong na kung karapat-dapat raw ba talaga nila siyang buhayin, dito sa mundo ng survival of the fittest ay walang saysay para sa mga tao na mahina ang mabuhay. Dagdag pa na tanong nitong babae kay Lin Yuan na ang lahat raw ba ng mga baguhan ay walang kaalam-alam kung ano talaga ang kanilang totoong sitwasyon ngayon. Sa pangmamaliit nilang lima sa ating bida ay ipinakita sa kanila ni Lin Yuan kung ano talaga ang totoo niyang kapangyarihan, tanong pa niya sa limang mga mayabang na kung sila raw bang lahat ay walang kaalam-alam kung ano na talaga ang kanilang totoong sitwasyon ngayon, inutusan pa ni Lin Yuan ang lalaki na mayroong kakayahan na mag-scan, na tingnan raw niya kung ano na ang kanyang kasalukuyan na level. Nang nakita na nila ang kasalukuyan na level ni Lin Yuan ay hindi sila makapaniwala na nakaramdam ng takot dahil ang spiritual raw ngayon na kapangyarihan nitong baguhan ay isa ng awakening. Paano raw ito posible? Sila raw ay umabot ng hindi bababa sa 10 minuto para buksan ang selyo para makuha nila muli ang kapangyarihan na nasa antas ng nag-awaken. Hinamon naman ni Lin Yuan silang lima na bigyan raw niya sila ng 10 segundo para sabay-sabay na umatake sa kanya dahil itong kanyang spider card ay kinakailangan pa ng ilang segundo para makapag-equip. Kung magawa na niyang ma-equip itong kanyang spider card ay dito na ang kanilang katapusan. Kung ayaw pa nilang mamatay ay magmadali na silang umatake sa kanya o tumakbo na lang sila para makatakas. Matapos magsalita si Lin Yuan ay sabay-sabay na umatake silang lima sa ating bida. Sambit pa nila na masyado na raw silang late para kanilang i-unseal ang kanilang tunay na kapangyarihan,
Ang tangi lang nilang paraan para manalo sa nagpapanggap na baguhan ay magtulong-tulong para kanila siyang mapatay. Hindi naman natakot si Lin Yuan sa 5 nilalang na papasugod sa kanya bagkus nakangiti lang siya na kanya silang sinabihan na kung balak raw ba nila na i-unseal ang kanilang kapangyarihan ay hayaan nila siya na kanila siyang matulungan. Makikita itong isang kamay ni Lin Yuan na kanya nang inactivate ang isa pa niyang kakayahan. At ito ay nagpapalabas ng napakapanindig balahibo na aura, sambit pa niya sa kanilang 5 na hayaan raw nila siya na kanila silang i-unseal. Dahil dito makikita itong lalaki na mayroong kakayahan na mag-scan ay masyadong nagulat dahil ang mga katawan ng kanyang mga kasama ay dahan-dahan na nahati sa maraming bilang sa hugis parisukat na parabang isang dice, dulot ng psychic disintegration na kakayahan ni Lin Yuan, maging itong lalaki na mayroong dilaw na buhok ay hindi din nakaligtas sa ibinigay na parusa sa kanila ni Lin Yuan. Nang tuluyan ang naubos ang mga kasama nitong lalaki na mayroong kakayahan na mag-scan ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala sa kanilang sinapit sa kamay ng isang estudyante, sambit pa ni Lin Yuan sa isang natira na lalaki na parang napalakas raw ang kanyang paggamit ng psychic disintegration, hindi lang raw siya nakabasag ng selyo ay na-disintegrate din niya ang katawan ng 4 niyang kasama. Dagdag pa ni Lin Yuan sa lalaki na maswerte daw siya dahil ngayon ay nananatili pa rin siyang nabubuhay. Ngayon ay kinakailangan niyang sagutin ang iilan niyang mga katanungan, kung magiging magalang lang ito sa kanya ay baka kanya pa siyang bubuhayin. Pero hindi naman nakinig itong lalaki sa mga sinabi ng ating bida bagkus mabilis lang itong lumipad upang makatakas, sinabi pa niya kay Lin Yuan na kung sa tingin raw ba niya isa siyang tanga, ang isang marangal at isang high rank na nag-awaken na tao ay hindi maaring paglaruan, sa susunod nilang pagkikita ay kanyang aayusin ang kanilang nasimulan. Pero nagulat itong lalaki na papatanong sa kanyang sarili na bakit itong kanyang pakiramdam ngayon ay mas bumabagal ang kanyang paggalaw. Mahinahon lang naman na tinugon sa kanya ni Lin Yuan habang kanyang pinapalabas ang kanyang card na nakalimutan raw niyang sabihin sa kanya na noong kanyang tinanggal kanina ang selyo sa kanyang katawan ay naglagay din siya ng selyo sa kanya na nakakapagpapabagal, dahil hindi niya sinunod ang kanyang minungkahi kanina ay karapat-dapat na itong mamatay. At dito ay tuluyan na nga na ipinalabas ni Lin Yuan ang bago niyang alagad na ang mutated variant headhunter na kanya itong inutusan na patayin raw niya ang lalaki na tumakas. Nang paglingon ng lalaki sa kanyang likod ay masyado siyang nagulat na nakaramdam ng takot, dahil itong nakikita raw niya ngayon ay ang mutated na halimaw na mayroong kakayahan na makapag-invincible na ang variant headhunter, tugon naman sa kanya ni Lin Yuan na tama raw ang kanyang nakikita, ito ay ang mutated na halimaw na kanina pa nila hinahanap, at kanya din siyang binabati dahil matagumpay niya itong nahanap. Matapos magsalita si Lin Yuan ay tuluyan ang pinutol ng mutated variant headhunter ang ulo nitong lalaki, kahit naputol na ang kanyang ulo ay nakapag-iwan pa ito ng salita na paano raw ito posible na maging alagad ng isang tao ang isang mutated na halimaw. Nang natapos ng patayin ng mutated variant headhunter ang lalaki ay agad naman niya itong kinaladkad upang dalhin sa kanyang master. Nasabi na lang nitong ating bida habang kanyang pinapanood ang kanyang bagong alaga na ang lihim raw nitong mutated headhunter ay malalaman lang niya sa susunod. Ngunit para naman sa 5 mga tao na kanyang napatay ngayon ay magiging gasolina sila para sa ebolusyon ng kanyang corpse mother vine. Makalipas ang ilang sandali ay pinasipsip na nga ni Lin Yuan ang mga katawan nitong 5 kanyang napatay sa kanyang isa pang alaga na halimaw para maging gasolina. Sa isip-isip naman nitong ating bida na ang mga sariwang bangkay raw nitong mga tao na nag-awaken ay mayaman sa enerhiya, bago raw matapos ang pagsusulit nila ngayon ay dapat sapat na ang enerhiya ng kanyang corpse mother vine para makapag-evolve muli, at sa ngayon ay kinakailangan muna niyang bumalik sa kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong si Murong Yin na mabilis tumakbo habang bitbit niya si Lin Yuan na inaakala niyang mahina. Sinaad pa niya kay Lin Yuan na panghuli na raw talaga niya itong sasabihin sa kanya na kapag makaalis na sila dito ay huwag na itong lumapit sa kanya sa distansyang 100 na metro. Kung hindi raw siya bumalik sa gitna ng alon ng mga halimaw ay natitiyak niya na talagang namatay na lang siya nang wala man lang libingan. Sa sinabi ni Murong Yin sa ating bida ay nakangiti na nagpapasalamat sa kanya si Lin Yuan dahil hindi raw niya siya iniwan. Siya raw ay nagkaroon ng hypoglycemia at nahulog doon sa bangin dahil sa kanyang kahinaan. Pero pinayuhan lang naman siya ni Murong Yin na kumapit ito ng mahigpit sa kanya dahil mas bibilisan pa niya ang kanyang takbo. Kinakailangan nilang mabilis na makaiwas sa alon ng mga halimaw. Namumula lang naman ang mukha ni Lin Yuan na kanyang pinasangayunan ang sinabi sa kanya ng kanyang senior sister na si Murong Yin. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ni Murong Yin ay umiiyak na lang itong kanilang ibang mga kasama. At kanilang nasabi na kung talaga raw ba na malayo na ang kanilang distansya sa alon ng mga halimaw.
O pinapanood lang nila ang paglalambingan ng dalawang magkasintahan sa kanilang harapan? Nang narinig raw ng kanilang senior sister na mayroong hypoglycemia si Lin Yuan ay agad niya itong binuhat para makatakas sa alon ng mga halimaw. Sa tingin din nila parang mayroon talagang pagitan sa kanilang dalawa. Mahina raw si Lin Yuan ngunit pinuprotektahan siya ng kanilang diyosa. Sila raw na mga malalakas ay naiinis sa kanilang nakikita. Dito ay makikita si Mu Rongyin na mabilis na tumatakbo habang bitbit si Lin Yuan at wala itong ibang iniisip na sana silang lahat ay makaligtas sa alon ng mga halimaw. Nang nakita ni Lin Yuan na naging seryoso na ang mukha ng kanyang senior sister ay kanya itong sinabihan na ayos na raw ang kanyang hypoglycemia, maari na raw siyang ibaba ng kanyang senior sister upang siya na ang tumakbo para makatakas sa mga halimaw. Pero hindi naman pumayag si Mu Rongyin sa kagustuhan ni Lin Yuan na kanya itong pinapatahimik, dahil mayroon raw siyang nararamdaman na kakaiba sa kanilang likod. Nang pagtingin ng kanilang kasama sa kanilang likod ay halos tumulo na ang kanilang luha sa sobrang takot, dahil nakita nila sa kanilang likod ang itim na aura na mabilis na humahabol sa kanila. Sa mga nangyari ay sinisigaw ni Mu Rongyin sa lahat niyang mga kasama sa kanyang likod na dito raw sa abyss ay bukod sa mga halimaw ay mayroon din silang makakaharap na hindi inaasahan na mga sakuna na nagdudulot ng kalituhan sa kanilang lahat. Kinakailangan nilang lahat na maging alerto. Ang humahabol raw sa kanila ngayon ay hindi mga halimaw, kung hindi ito ay isang sakuna. Kaya pinayuhan ni Mu Rongyin ng lahat na mas bilisan pa nila ang kanilang pagtakbo para makatakas sa sakuna na kanilang kaharapin, na agad naman pinasangayunan ng mga estudyante ang ipinayo sa kanila ng kanilang senior sister. Ngunit makikita sa mukha ni Lin Yuan na ito ay naging seryoso na kanyang iniisip na paano raw ba kaya nagkaroon ng malaking sakuna dito. Pero hanggang dito lang muna ang ating kwento. At sa mga nagtatanong kung bakit matagal ang update nitong manhwa ay sa kadahilanan hinihintay ko din ang bagong chapters na ipinapalabas ng website na aking pinagkukunan, at sa mga gustong mag-join sa ating channel ay welcome po kayo na mag-join para ganahan din tayo mag-update araw-araw. Maraming salamat po, see you sa susunod.